Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Toto Bunyog Kausing. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay pinaka-latest. Nag-anunsyo na si Chairman George Erwin Mojica Garcia ng Commission on Election na buo na ay yung 66 na pinal o final na lista o listahan ng mga kandidato sa pagkasenador na sabi niya ay iyon lamang ang masasama sa baluta. Well, ang nauna doon ay si Kibuloy. At kung ano man ang dahilan niya, napaka walang logic. Paano na sasabihin niya yung tao na 117 kami? Ako naman ata nangunguna sa lahat ng diniklara nila na Neo-Sans candidate. So, ibig sabihin, ang tanong niya, may pag-asa pa ba ako? Kasi nabuo na, gumawa na sila ng final o final na listahan na kanilang ipa-imprenta bilang senatorial candidate. At ayon sa kanya, ang lahat na ng mga listahan doon na pangalan ng kandidato ay lagyan nila ng litrato. At i-upload pa nila sa website ng COMELEC ang sample ng mga baluta sa bawat bayan sa buong bansa. At siyempre, advantage na naman dyan yung mga naunang inaprubahan nila na final na lista ng tumakbo ng mga senador. 66. Biro mo, wala pang kampanya. Kabsat Manong Ribbon Channel, wala pang kampanya. Pero meron na silang kampanya na libre galing sa COMELEC. Ganun po ang nangyayari sa mga ito. Well, hindi ko maintindihan, yung simple naman isipin, yung batas sa ating bansa, pero bakit hindi napapatupad? Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit. Ang hindi ko maintindihan, bakit may mga utak tayo na mga opisyal ng bayan na hindi ko alam kung nagbubububuhan o talagang bubo. So, marami tayong pera na nawala sa ating kabanang bayan dahil sa kabubuhan. Hanggat sa pagdating sa eleksyon, may mga kabubuhan. Wala tayong magagawa ba? May magagawa pa tayo. In fact, nakikinig ako sa Quadcom na hearing kanina. Naawa lang ako makinig sa mga pinatay. Lalo na doon sa tinatawag na mga namatay sa tinatag na Operation Bloody Sunday. Na kung saan po lumabas doon na talagang ang utak nun ng Bloody Sunday na kung saan marami ang namatay na mga tao, mga magsasaka at mga ibang mga tao na hindi man lamang mga kriminal. Hindi ito mga tinatawag na mga drug personalities pero nangyari sa panahon ni Dibold Sinas na siyang chief ng PNP sa panahon ni Duterte na ang kasama na dyan na isa sa top killer of officer niya ay si Colonel Lito Patay. Ang apelido niya ay Patay para pumatay man ang tao. Well, go back to the election. Ang election, ang pinag-usapan natin sa ngayon, ito po ang pinakaumpisa ng lahat. Kung sino po ang mahalal ninyo, siya po ang magdidikta ng kinabukasan ng ating bansa. Wala na pong ibang dahilan. Pwede ko sabihin, nasa mga balutang ito, nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Di ba? Mayap Abak, Presperes. Tapos, yung iba pa, no? Mga nakapasok maga pa si Gramer Palang. Go ahead, Toto. Huwag tayong pumayag na ma-nuisance ang Senate candidacy natin. Go tayo. End of route. Hello, Senator Toto. So, Mayrim Fabio, presente po. Muchos gracias, mga amigos, amigas. So, anyway, dito naman, batiin natin si Nick Coles. Mabiyayang buhay po sa Dr. Toto Kausing.
RC Abad, good evening po, Doc Engineer Toto. Tapos Manong Ribbon Channel, I send you my cash gift po, Sir Toto, mamaya. Salamat po, Kapsat. Pasensya pang Jollibee. Okay na yung Jollibee, mapupuno na tayo dyan, mabubusog na tayo dyan. Frederick Iluro, good morning, Idol Toto, causing for Senator 2025, the best. Okay. At paano natin atakihin ito? Ang sinasabi dito ni Mr. Garcia ay na-finalize na nila. Paano mo kaya, ano kaya ang binasihan mo sa pagsasabi na ang 66 ay hindi nagbibiro sa kanilang pagtakbo sa pagkasenador? Paano mo sabihin na hindi nagbibiro si Kibuloy at bakit sa lahat ng mga kandidato pinakauna diyan si Kibuloy pa? Wala akong kaingit-ingit kay Kibuloy. Ang sinasabi ko lang, kung ako ay kini-question nyo dahil lamang sa na-dispar ako, bakit nyo hindi kini-question kung ang sinseridad ni Kibuloy sa pagtakbo ng pagkasenado? Ako, kini-question ng aking sinseridad sa pagtakbo ng pagkasenado. Nagdesisyon kayo, wala naman kayo ibang dahilan, kundi lamang dahil sa ako na-dispar. Ano ba ang koneksyon sa pagkakadispar? Kung babasahin kong inyong punto, ang isang taong na-disbar ay hindi magiging sincero sa upuan na sagrado daw ang pagkasenador. At magdadala lamang ako doon ayon sa kanila ng tinatawag na masamang pangalan sa Senado. At kung magdadala lamang ako ng masamang pangalan sa Senado, ang katwiran lang ay dahil ako ay natanggalan ng lisensya. At natanggalan daw ako ng lisensya dahil sabi nila ay sinungaling ako. Ang binasihan nila ng sinungaling ako ay yung utos ng Supreme Court noong October 2022 na kung saan ako'y tinanggalan ng lisensya sa dahilan na ako'y nag-post sa Facebook ng aking reklamong plunder laban kay Deputy Speaker or Representative Ferdinand Hernandez doon sa amin lalawigan sa South Cotabato. At kasama dyan sa kinasuhan ko, ang kapatid niya, si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Kasama din dyan yung Regional Director ng DSWD Region 12 na si Bay Zorahaida Tanggol Taha. Kasama dyan ang kanyang mga opisyal na pinangungunahan ni Rohaipa Kalandaba na siyang accountant ng DSWD Region 12. Kasama rin dyan ang Back of Bees Rewards Committee officers na pinangungunahan ni Mr. Jackia A. Lau at ang kanyang assistant na si Emerita Q. Dizon at ang alternative member na si Muhammad Fayez M. Sarip. Kasama din dyan ang mga anak ni Maria Virginia Ledesma Hernandez bilang mga incorporators or directors or stockholders ng Tacorong Fitmart na siyang ginamit sa pagbebenta ng overpriced masyado na food packs doon sa DSWD Region 12 para ipakain sa mga bakwit ng Marawi during the time na may gera ang Marawi sa 2017. May resibo ako sa pagpapatunay na mayroong overprice. Number one ko na ebidensya ay yung kontrata mismo na pinirmahan ng Tacorong Fitmart President na kapatid ni Congressman Dinan Hernandez. Na kung saan ang kontratang ito pinirmahan din ng DSWD Region 12 na director, regional director, kung saan nakasaad ang presyo ng kontrata ay 589 million, more than $500 million pesos. At kung kwentahin mo, lalabas ang isang pakete na binibenta ay nagkakahalaga ng 515 pesos and 40 centavos. Na kung tingnan mo ang isa kong ebidensya na resibo, bumili po kasi ako ng katulad na mga items na pagkain
na nakalagay sa kanilang kontrata sa food packs. At ang binili ko mismo sa tindahan na Tacorong Pitmart Mall. Parehong mga brands, pareho lahat ang items. Pero ang binigay sa akin ng Tacorong Pitmart mismo na resibo ay nagpapakita na 270 pesos and 50 centavos lamang ang presyo. Idagdag mo na lamang dyan ang tuyo dahil sa panahon na nagbili ako ng ganong presyo, ganong mga items noong December 13, 2018 ay naubusan sila ng tuyo. So ang tuyo, katulad ng dami, binili ko sa Tacorong City Public Market, 48 pesos. Idagdag mo sa 270, we will be arriving at 318 pesos and 50 centavos na presyo. As against ilbangga mo sa 515, almost 200 pesos. Iyan po ang aking ebidensya. So magsisinungaling ba ako, Mr. George Erwin Garcia? Hindi mo ba tinitingnan yan na isa sa makabayang galaw ng isang tao na ako'y nagsasakripisyo, nawalan lang ako ng trabaho para sa bayan, alang-alang sa bayan. So, yan ang argumento nila. Dahil disbarred ako, tinanggalan ako lisensya, ay paglalaroan ko lamang daw ang Senado. Kaya wala akong sinseridad na tumakbo ng pagkasenador. Whereas, he did not even mind the platforms of governments that I spoke about during the delivery of the 2-minute speech that was given to me and that I took opportunity of, na kung saan ay sinabi ko, kami sa Bunyog Party, Bunyog Pagkakaisa, ang una naming asikasuhin ay lansagin ang political dynasty at gagamitin namin sa Bunyog ang batas na ginawa ng Bangsa Moro kung saan nagpasa sila ng Bangsa Moro Electoral Code na binabawalan ang second-degree relatives na tatakbo sa pwesto ng sabay-sabay. Ang pag-second-degree relative, bawal magkakapatid, bawal maglulo, bawal magtatay, bawal ang dapat, ganun din ang bawal sa atin na ipaglalaban namin pag kami sa Bunyog ay nandoon kami sa Senado at saka sa Kongreso, sa grupo naman ng aming party list na si Ka-Enzo, Attorney Enzo Recto Tumuturgo, na nandoon ngayon sa Mindanao. Ganon ang gagawin namin. At ang kasama ko sana dyan ay si David D. Angelo, na siyang anti-climate change, activist sa environment para mapagandang environment. So ngayon, ganun ba ay wala na akong kalidad? Yan ang aming plataforma. At sinabi niya kanina sa interview sa kanya sa ABS-CBN na tiningnan daw nila yung mga plataforma ng mga nagtumatakbong kandidato pagka-senador. At doon nila binabase kung ang tao ay may sinseridad na tumakbo pagka-senador o hindi. Kayo, hindi nyo na kailangan maging magaling. Yung sinabi ko bang yan ba ay nagpapakita na wala akong sinseridad para tumakbo sa pagka-senador? Kumbaga, nanghuhula sila. Do not second guess what a person could do. Kung ikumpara mo kay Enoch, nag-second guess ba kayo noong panahon na tumakbo ni Robin Padilla? Ano bang ginawa? Nagsusuklay ng bigote sa Senado. Ano gusto? Bakit hindi nyo naman tinanggal si Willie Rebillame? Nagsalita na siya, nawala siyang plataforma. Nagsalita na siya, magdadala lang siya ng jacket sa Senado. Bakit si Kabuloy? Hindi mo inuri ang kanyang pagkakauri. Ba't hindi inurirat? Bakit siya kinasuhan ng ilang beses ng mga child rape doon sa Amerika at dito sa Pilipinas? Mga trafficking. Bakit siya kinasuhan ng ganun? Hindi yan kinasuhan kung wala siyang kasalanan, kung wala siyang ginawa. Yung ginawa bang yan na dahil sa kanyang ginawa ay kinasuhan siya, hindi ba yan magdadala ng kahihiyan sa opisina ng senador? Mr. George Erwin Garcia.
So pasalamat na lang ako at nakapagsampa na po ako noong Monday ng aking petition for review on certiorari na kung saan ang minimiti ko roon at sinumiti ko sa Supreme Court na ilagay ang pangalan ko habang hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court ng final, ilagay ang pangalan ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkasenador. Hiniling ko rin na ideklara na ang ginawa ng COMELEC sa pagtanggal sa pangalan ko bilang nuisance crew ay isang abuso ng kanilang kapangyarihan. Tiwala ako na mananalo ako sa kaso yan. Ang hindi lang ako tiwala, makakahabol pa ba ang panalo ko na mailagay ako sa pangalan ng baluta? Na problema ako nung napanood ko kanina yung interview na final na daw. Mukhang ibig sabihin wala nang idadagdag. Sabi niya sa plataforma daw na sinabi ng mga kandidato, binasyan din nila. Ang tanong ko naman si George, si Kibuloy ay hindi nga nagpatanong. Nagsabi lang siya, ang plataforma niya ay ipaglaban niya ang kalayaan ng relihiyon, kalayaan ng mga tao na magsasagawa at magsasaganap ng kanilang mga relihiyon. Naniwala ka ron? Hindi mo man lang alam na ang kanyang mga kasalanang mga pagre-rape ay sa relihiyon nakakonekta? Kaya sinagot ko, ako sumunod sa Attorney Mark Tolentino na kanyang representante. Sinabi ko, kami sa Bunyog Pagkakaisa Party ay amin ding ipaglaban ang kalayaan ng mga mamamayan para sa kanilang mga relihiyon. Pero walang sexual assault. Kasi ano ba yan? Yan ba'y katibayan, Mr. George Erwin Garcia? Na ako'y hindi sincero sa pagtakbo sa pagkasenador, na ako'y magdudulot lamang sa kahiyan sa Senado? Ang layo naman at ang mga argumento mo. Tawag dyan, argumentum di baculum. Ang isa pa na binanggit ko, na ipaglalaban ko sa aking plataforma na magpapanukala ng batas na kung saan ang ombudsman ay lalagyan na ng mga tao na siyang magdidesisyon. Magdidesisyon sa bawat kaso sa mga corruption cases para sa loob ng 2 buwan ay madesisyon na kagad at hindi yung ombudsman na kung saan ang mga kaso laban sa mga corrupt at mga kawatan ay natutulog lamang dahil sa tinatawag na parking fee. Ang parking fee po ay binibigay sa mga ombudsman para mapailalim lagi ang mga papel ng mga taong kinakasuhan. Kagaya ng kaso kong plunder laban kay Ferdinand Dinan Hernandez, ang mga testigo ko doon, maliban sa resibo na binabanggit ko kanina, na nagpapatunay na talagang may overprice at hindi ko lang nabanggit, magkano bang overprice sa kabuuan? I-multiply mo, mag-ilang pakete bang binili? 1,143,120 packs ang binili. So, kung may piso lang na overprice, milyonaryo ka na. Ang in-overprice, halos 200. Kaya umabot 226,000 at 226 million ang overprice. Plunder po yan. Ang isa pang mga ebidensya ko, yung mismo testigo ng mga tao na kanilang hinire o in-employ o kinuha o binayaran para mag-repack ng mga food packs na dinlever ng kapatid niya. At saan sila nag-repack? Sa bahay mismo ni Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. In other words, solid ang evidence ko para mo sabihin, George Erwin Garcia, na ako ay maglalaro lamang at hindi seryoso at sisirain ko lamang ang pagiging sagrado ng August Halls of the Senate. Napakalayo ng argumento mo. Nagagalit ka lang sa akin dahil lagi kitang tinitira na hindi mo tinupad ang pangako na opisyal sa tiin trayo na pinangungunahan ni General o ex-General Eliseo Rio
na sinasamahan ni Sir Franklin Isaac at si Gus Lagman. Nang pangako mo, pimili lamang sila kung aling mga presinto ang gusto nilang buksan at bubuksan ng Comelec ng libre. Wala ng gastos ang TNTry na grupo namin. At kung makapamili sila, buksan ka agad. My God, my golly. Nakapili na sila. 1 taon na mahigit ang dumaan. Hindi man lamang pinabuksan ni George Erwin Garcia. Bakit? Pinoprotektahan mo si BBM? Baka lalabas na hindi totoo na nanalo si BBM? Kung talagang totoo kang naniniwala na panalo si BBM at saka si Sara, hindi mo dapat harangan. Kasi pag hinarangan mo, papasok ngayon ang pagpapalagay ng batas ng ebidensya na nagsasabi ang sinuman haharang ay takot sa ebidensya. Gano'n na kasimple. Sabihin, takot ka na ikaw pa nag-alok na para matapos na ang tanong kung talaga bang may daya ang Smartmatic o wala, ay gagawin ninyo, mamili na lang ang TNTry kung aling mga presinto ang buksan at bubuksan ka agad at para mawala na ang agam-agam ng mga mamamayan. Anong ginawa mo? Hindi mo ginawa, Mr. Erwin Garcia. Naibigay na, napili na, pinapili mo lamang ang TNTry. Napili nila ay lahat ng presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas. At hanggang ngayon, ang lapit lang ng Santo Tomas, hindi mo pa mapuntahan, hindi mo pa magawa ang mga pangako mo. Nangako ka, hindi mo tinutupad. Ano kang klaseng opisyal? Ikaw ang nuisance. Hindi mo ginagawa, binibigyan mo ng kahiyan ang opisina mo na Comelec. Dapat sa'yo i-impeach. That is an act betraying public trust. That is also treason because you are destroying the country. So ngayon, anong gagawin natin ngayon? Kasi iyon na ngayon sinabi mo. May habol pa kaya? Okay, ikikwento ko lang. All I need are prayers from you, mga subscribers ko. Na sa tingin ko naman, next week sa Tuesday, kasi may in-bank hearing ang Supreme Court, na maglalabas ito ng utos o temporary restraining order na sa kaisipan, sa kautusan, na ilalagay ang pangalan ko sa opisyal na listahan ng tatakbo ng pagka-senador. Yan na po ang aking inaasahan. Ngayon, kaninang 13 ng December, ang pinakahuling araw sa pagsusumiti ng mga platforms na gagamitin para sa pangangampanya. So, nagtanong ako sa taga-Comelec, dapat ba ako magsumiti kasi nuisance naman ako? Ang sagot sa akin, magsumiti ka na lang at tinatag namin ad cautilam. Magsumiti na lamang ako kasi just in case na iutos ng Supreme Court na ibalik ang pangalan ko, ay at least meron na akong masasabi. Meron na akong ipakita sa Comelec na ang platform na gagamitin ko sa pangangampanya sa buong bansa ay itong mga plataforma na ginagamit ko sa kasalukuyan, kagaya nitong Dr. Toto Kausing na channel. So, yan po, ginawa ko kanina. At least, inasahan ko na ang Supreme Court, kasi nung sinampa ng aking kasamahan sa opisina, ang aking petisyon sa Supreme Court, minarkahan kagad ng Supreme Court, urgent, in 1 hour, dapat isurrender ang kaso sa kamay ng mga justice. Ibig sabihin, binigay kagad. So kung binigay kagad, malamang next week, mayroon ng order yan. Yan na lang, inihiling ko lang ang inyong dasal na sana tulungan nyo. Ngayon, ang isa sa sinabi ko ron na pinagkukunan, na sinasabi ng pinagkukunan ng konklusyon ni George Erwin Garcia at kanyang makasamahan na ako'y walang sinseridad na tumakbo, ay nung sinabi ko na ako ay mag-apila sa aking disbarment. At kung kinakailangan, ako ay pupunta sa United Nations Commission on Human Rights. Hindi pala nila alam, bubo pala sila. Ay, pasensya na salitang bubo. Hindi pala nila alam na United Nations Commission on Human Rights
ay mayroong mga opisina na tumatanggap ng mga reklamo ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo kung ang mga taong ito ay wala silang makukuhang katarungan sa kanilang mga bansa. Hindi pala nila alam yun. So, tinanong din ako, totoo ba na ikaw ay na-disbar, natanggalan ng lisensya, abogado ka pa naman ni Mr. Percy Lapid? Sabi ko, totoo. Siyempre, honest tayo. Pero tinitingnan ko yun na isang badge or medal of valor. Sapagkat ako'y lumaban para sa bayan. Nilabanan kong korupsyon, dangan nga lamang na uwi sa pagtanggal sa aking lisensya ang ginawa kong pakikipaglaban. So, ganun po yun ang nangyari sa ngayon. So, now, ako lang ay hindi na natin pahabain, hanggat dito na lang, humingi lang ako ng dasal mula sa inyo. Na sana naman ay kung matulungan niyo ako sa dasal at ako'y mapapala rin na may akyat dyan sa kaluwalhatian na magiging isang sa mga kandidato pagka-senador. Bayan, ladies and gentlemen, pinakaunang pagkakataon na makakita kayo ng totoong senador. Hindi po kagaya ng mga senador na grace po na kung sa galit ay babangon ang bangkay ni Fernando Poe Jr. sa ginawa niya sa pagtanggal ng budget sa PhilHealth. Alam mo, kung tinanggalan niya ng budget ang PhilHealth, ay ano mangyari? Walang magagamit sa pa-hospital ng mga Pilipino. Ngayon, sabi niya may savings na 600 billion ang PhilHealth. Hindi siya nagbabasa ng batas bago siya gumawa ng action. Kasi kung binasa niya ang Universal PhilHealth Law, nakalagay po na kailangan huwag pababain sa 600 billion ang reserba na pondo ng PhilHealth. Hindi niya ba nabasa yun? At pinapalabas niya, kunwari sa mga Pilipino, na pinaparusahan niya ang mga opisyal ng PhilHealth sapagkat ay hindi nila magagampanan ang kanilang mga mandato sa pagbibigay ng mga mataas na tulong para sa mga lahat ng mga Pilipino na nauospital. So ibig sabihin, pinapalabas niya sa atin na kasalanan ng mga opisyal ng PhilHealth at hindi sila naggumagawa ng dapat gagawin nila, kaya pinaparusahan ko ang PhilHealth at bilang parusa, ang kanilang parusa ay hindi sila bigyan ng budget. Nakapakababa ng iyong intelligence quotient, Miss Grace po. Ako ay nagsisisi, binuto kita noong araw pagka-senador. Laki nagsisisi ko talaga sa iyo. Anong klaseng argumento mo? Galit ka sa... Pwede nyo naman parusahan, utos kayo sa NBI, sa pulis, sa DOJ, na kasuhan ang mga opisyal ng PhilHealth dahil hindi nila ginagawa o ginagampanan ang kanilang trabaho. Bakit ang mga Pilipino na mga maralita na higit na nangangailangan na ma-ospital ay iyong pinarusahan? Tapos, iyan ba ang tinitingnan mo, George Erwin Garcia, na gawain ni Grispo na siyang hindi nuisance? Hindi ba nuisance yan? Tapos, anong ginawa? Ang masama, yung tinanggal na budget mula na 80 o 74 billion para sa PhilHealth at kinuha pang 10 billion mula sa Department of Education na pambilisanan ng mga laptop ng mga guro at mga mag-aral, ay kinuha 84 billion at nilagay sa pondo ng ayuda sa kapos ang pera at assistance to individuals in crisis situations na inimbento ninyo na wala sa batas. Basahin ninyo ng buong buo ang tinatawag na Magna Carta for the Poor at wala kang makita na nagsasabi ron na kasama ang AKAP, na kasama ang AIX. Wala po, hindi po kasama. Ang nakalagay lamang doon, tupad yung mga National Housing Authority at yung kalahi, nakalagay din doon yung 4 piece, pero yung AKAP at saka
tsaka AX ay hindi nakalagay. Bakit nyo nilagay at pinipilit? Una, sinabi ni Amy Marcos na tanggalin niya, 0. Tapos, binalik nila bigla sa Bicameral Conference Committee. Yan ba ang mga klase ng senador ang pinayagan mo, George Erwin Garcia? O tumakbo ngayon para pagka-re-eleksyon? Si Amy Marcos, bakit hindi mo siya sinabi na nuisance candidate siya? Yun pala ang gagawin niya, tanggalan ng pundo ang PhilHealth. Si Grace po, tanggalan nila ng pundo ang PhilHealth. Sinuportahan pa niya ni Lito Lapid. Sinuportahan pa niya ni Bong Revilla. Sinuportahan pa ni Francis Tolentino. So, sino ngayon ang baliw? Ako ba? O yung mga yang taong yan na hindi mo dineklara na nuisance? Anong klase itong go back, Mr. George Erwin Mujica Garcia? Go back to your law practice. Magbitiw ka na. Kasi kung ako'y may pagkakataon at makahanap ako ng isang congressman na willing pipirma, pagsasampa, gagawa na po ako ng articles of impeachment laban sa iyo sa pagtatraidor mo sa inang bayan at pagtatraidor mo sa tiwala na binigay ng taong bayan sa iyo at sa paglalabag sa mga pamantayan o batas ng ating konstitusyon. So hanggang dyan lang muna. At magbabati na lang muna ako. Sa mga umaga naman ngayon, so Chayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan sa Japan. Lalo na kay Roy Japan Tours at saka si Zerk's Adventures. So Guten Morgen sa mga Pilipino, lalo naman kay Jerica Lonstedt dyan sa Germany. Tapos, Buongiorno sa mga Pilipino nandyan sa Italia. At bonjour sa mga Pilipino nandyan sa Paris, France. At Guten Morgen dyan para sa mga Pilipino nandyan sa Netherlands. At sa mga Pilipino naman sa loob ng bansa, sa Hawaii muna, tsaka sa Guam. Aloha, kakahiyaka. So, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon, sa mga Pilipino naman dito sa loob ng bansa, naimbag na bigat, mga kabsat ko. Naabig, yakabuwasan, mga Pangasinense. Mayap-aabak, mga kabalin ko. Mga ibanag, mapya nga umanikaw. Mga ibaloy, mapting ja agsapa. Kankanay, gawis ay magkat. Mga itawis, napya nga matarok. Mga tausog, marayaw may naat. Magindanaw, mapya mapita. Maranaw, mapya mapita. Sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga Karaya, mayad nga aga. Sa mga taga Cebu, taga Negros Oriental, taga Siquijor, taga Camiguin, taga Northern Mindanao, taga Misamis Occidental, taga Misamis Oriental, taga Agusan, taga Surigao, taga Davao Region, mga Cotabato Region, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Ilonggo, ngayara dira sa South Cotabato, kag North Cotabato, maayong aga sa inyong tanan. Kaya sa lahat ng mga taga-Barm, insalah, sukran, tano lang. Kaya hanggang dito lang muna tayo at magla-live naman tayo bukas ng umaga. So, bunan noti, idol, gabi pala doon, si Jojo Alabata. Okay, siputin mga kabayan, tulungan ho natin makilala sa ang ating senador, Rogelio Albania. Please file an impeachment case against George Erwin Garcia. Herminia Tañino, God bless you and your political advocacies. Jojo Alabata, maayong agaman, engineer. Okay, batiin ko kayo ha, isa-isa.
nabasa ko na si Enobrot, si Perez Perez, si Mayrim Pavillo, si shout out kay Manong Riban Channel, kay sino pa? Sani Acabado, kay Grimer Palang, Nick Coles, RC Abad, Manong Riban Channel uli. Ay, salamat naman si Gcash mo. Frederick Iloro, Nathaniel Aquino, Lerms BC, Buboy Yusores, Evangeline Cardinal, George Lacoyen, Christine Buena, Susan Ramos de Jesus, Antonio Buensusiso, Nolis Abiner, Elvira Risa Arizo, Nolis Abiner ulit, Rogelio Tapado, Kaka, Joe King, Engineer Toto, suportado ng Nueva Ecija. Salamat po, Joe. Judy Magbanwa Dilodge, kwartahan si Q para tuloy ang sexual testing sa mga babae dyan sa Senado, ang kanya naman bibiktimahin si Kibuloy, Raymond Jeremia, Joki Uli, God bless you, Engineer Toto, Alex Ulin, Basilia Flores, Rogelio Albania, tapos i-impeach, gagawa ko impeachment complaint, subukan natin kung tatalab. Kasi walang pipirma na congressman, yan ang problema ko. Presperes, busalan po nila ang mga pumapalag sa gobyerno, kaya po na-disbar. Tas ang vlogger sa EDSA, kinulong po. Wala na tayong freedom of speech. Ganon ba? May vlogger ba sa EDSA na kinulong? Hindi ko alam kung sino, alamin ko. Kasi kahit sino man siya, makabungbong man siya, makadidiis, tulungan natin. Kasi iba po yung pinaglalaban kapag press freedom, kapag freedom of expression. Ang sinasabi lang dyan na kaisipan po, ayaw ko man ang iyong sabihin, pero ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang gusto mong sabihin. Ganun po yun. Yan po ang kaisipan na binigay ni sikat na mga politiko ng mga tao nung araw. I may not like what you say, but I will defend to death your right to say it. Tapos si Jerry Diazis, Raymond Jeremia, since 2016, na hindi nagparaya si Grace po, ay nagpakaluka-luka ng bansa. Third D, good morning, Dr. Engineer Toto Bunyog, Benro Malyari. Alam mo, naalala ko na tumakbo si Grace po ng presidente noong 2016 at 2022. Tapos tumakbo rin ng vice presidency. Noong 2016, tumakbo si Grace po, presidente, tumakbong vice president, si Jesus Escudero. Tapos kanina, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Makakaluka talaga. Magkakampi pa rin, magkasama, iisang plano. So Benro Malyari, tama ka totoo, wag na wag ibubuto itong si po paparusahan ng mga Pilipino ng health insurance. Jerry Diazis, sa kalabaw ang hataw, pero sa kabayo ang latay. Tama. Raymond Jeremia, Maribel De Vera, Benro Malyari, Raymond Jeremia, salamat po sa super sticker. Herminio Tañedo, Pres Perez, Jojo Alabata, si Putin, sino pang iba, Sam Daniel, Dennis Tabungon, Lucky Me, 888, Bonacera, Sir, praying for your success. Ferdinand San Juan, magandang umaga po, Engineer Toto. Bunyog, Katotohanan, Manong Riban Channel, La Union, Labs, Attorney Toto. Salamat po sa La Union. Salamat po kay Imor Nibal sa La Union. Okay, hanggang dyan lamang po tayo at maraming salamat po. At magdasalan tayo para sa isa't isa. Sa mga Muslim, CCE, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Sa mga Kristiyano dito, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kaya paglalaban natin ito. At hinihiram ko ang salita sa Biblia sa Psalm na paborito ni Juby Espirido na pulis. Those who live in the shadows of God, those who dwell in the house of God shall be covered by the shadows of God forever. So protection. So yun ang ating So Allahu Akbar sa mga aking mga kapatid na mga Muslim.